ang registration para sa EPS topic exam, ang second registration para sa EPS topic exam ngayong 2025. At kahit ako ay hindi rin ako makapaniwala na magkakaroon pa ulit ng second registration ngayong taon. Kasi nga ang dami pang mga naghihintay ng employer, pero ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Sila ang nagpapatupad kung ano yung mga gusto nilang gawin. At ito na nga, at ito, babasahin ko mga kabayan. Registration starts on August 25, 2025, 10 a.m. and will remain open until the maximum of 2,500 registrants is reached. Ayun. Halos katulad lang din ang nangyari nung nakaraang February, nung nakaraang February ngayong taon, nung naabot yung 7,500 ay automatic nang nag-close yung registration portal. At ngayon nga ay 2,500 na lang. Medyo hindi maganda to, lalong-lalo sa mga naghihintay ng registration na matagal na. At talagang hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. 2,500 na lang ang kailangan nilang makapasok sa registration. Pag naabot yung 2,500, pag may nakapasok na kumpleto na yung 2,500 na registrant, ay automatic na magsasara yung portal. Wala na. Siguro ito ay aabutin lang ng 1 minuto ay tapos na. 1 minuto lang nabukas yan, automatic yan, puno na agad yan. Katulad nung nakaraang registration, 7,500, parang 3 minutes lang, naabot na agad yung 7,500. Kaya palakasan talaga. Palakasan na lang ng internet, ng signal. Kung sino yung mabilis ang internet, ay sila agad yung makakapasok. Medyo hindi magandang balita to para dun sa mga naghihintay ng employer kasi madadagdagan na naman sila. Pero ang tansya ko dito, itong mga makakapasa dito sa 2,500 nila mag-register, ay malamang ito baka next year na mapasama sa massive selection itong mga to. At tingin ko dito sa 2,500 na ito, ay sa tingin ko ay hindi aabot ng siguro mga 500 lang makakapasa dito. Sa 2,500 na ito, baka hindi pa nga abutin ng 500. Tingnan nyo yan, nakalagay nga dyan, basahin nyo na lang yan, mga importanteng impormasyon dyan. At ang hindi ko lang maintindihan dyan, ay may nakalagay dyan na UBT. Ano ba yung UBT na yun? Ang nakalagay dito, UBT, Ubiquitous Base Test. Ubiquitous Base Test. Hindi ba ito yung computer based test? Pinalitan ng ubiquitous. Ewan ko, ano ba ang nangyayari? UBT na nakalagay dito. Mambira. UBT schedule announcement. Yan. September 15, 2025. Period of UBT. September 22 to September 30, 2025. 9 days. UBT Venue, DMW Building, Mandaluyong City. UBT results announcement October 14. Ito yung siguro yung CBT na sinasabi, di ba? Pinalitan lang ng UBT. Yun na yun. Yun na yun talaga. Magulo rin eh. Naklaruhin natin registration is August 25, 2025 yung taon. Announcement of test date and venue September 15. Test date September 22 to September 30. Yan, yung test date. Ibig sabihin ilang araw ba to? 8 araw yung exam. Nakadepende na lang yan kung anong araw kayo mapa-schedule, simula September 22 to September 30. CBT results announcement ay malalaman ninyo kung sino yung mga pumasa ay sa October 14. Ayun. At
Ngayon pa lang, congrats na dun sa mga makakapasok sa registration. Ano? Pero pahirapan talaga to. Masasabi ko na talagang habang tumatagal ay pahirap na ng pahirap yung pag-apply dito sa South Korea. Registration pa nga lang, pahirapan na. Siguro, siguro next year, pag nagkaroon ng registration ulit next year, pagkatapos itong registration na ito, tingin ko mas maraming papapasukin nila sa registration next year, mga February ulit yan. At ayun, good luck dun sa mga mag-register para sa APS topic exam ngayong sa darating na buwan, August.